Ang paniniwala daw po ni Dr. George M. Lamsa sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Kristo ay Diyos, hindi raw po tao. Kaya ang tinutukoy daw po dito ni Dr. George M. Lamsa sa Gawa 20:28 na Church of Christ, Iglesia ng Diyos, sapagkat si Kristo raw po ay Diyos. Yun ang paliwanag mo. Hindi paliwanag, yun ang palabo mo at pagpilipit kung bakit isinali ni Dr. George M. Lamsa yung Gawa 20:28 na Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol wall. 1 + 1 + 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Sony. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Basahin muna natin ang Gawa 20:28 sa salin ng Lamsa Translation. Ganito po ang ating mababasa. Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ which He has purchased with His blood. Dito po sa ating nabasa, yung binabanggit ay Church of Christ. Ayan. Bakit natatangi ang salin na ito kumpara sa ibang mga salin? Kagaya nung nasa King James Version, imbis na Church of Christ, ay Church of God. Kahit na sa New International Version din, Church of God din ang nakalagay. Alam po niyo, ang sagot po natin ay simple lang po. Ang tinutukoy naman ng salitang God kasi sa Church of God ay si Kristo. Dahil siya ay may dugo na pwedeng ipantubos sa mga tao. Kaya ang sabi doon sa Gawa 20:28, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Ibig sabihin, blood ni Kristo po yun, mga kapatid. Wala namang blood ang Ama. Pero, paano naging si Kristo ang God sa Gawa 20:28? Ang God espiritu at ang espiritu po ay walang laman at buto. Paano naging si Kristo yung tinutukoy ng God sa Gawa 20:28? Kasi ang sabi nga sa Juan 4:24, ang Diyos ay espiritu, at sabi sa Lucas 24:39, ang espiritu po ay walang laman at buto. Ano pang masasabi natin? Siyempre, tignan natin yung context. Ang salitang Diyos ba sa Juan 4:24 ay tumutukoy sa isang persona o sa kalikasan? Balikan natin ang Juan 4:24, pero itataas muna natin sa versikulo 23. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga ngayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. Dito po sa ating nabasa, ang tinutukoy nung salitang Diyos, hindi pala tumutukoy kay Kristo, tumutukoy po yun sa Ama. Klarong-klaro po. Kaya tama po mga kapatid, yung salin na nagsasabing Church of God. Okay lang po yun. Yung God na tinutukoy po dyan mga kapatid ay si Kristo. At yung kanilang argument kanina na sinasabing hindi naman pwedeng si Kristo yung
God sa talata dahil ang God daw ay espiritu or ang Diyos ay espiritu, tumutukoy naman po yan sa Diyos Ama, mga kapatid. Tandaan natin ang salitang God sa Gawa 20:28, tumutukoy po yan sa persona ni Kristo, mga kapatid. Pero alam niyo, may tutol yata dito. Sino ba ang tutol dito? Panoorin natin ang pahayag ng ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, si Michael Sandoval. Ano ba ang nasabi niya noon tungkol sa Gawa 20:28 ng salin ni George M. Lamsa? Ito panoorin natin. Ang sabi po ni Mr. Eli Soriano, alang-alang po sa mga sumusubaybay sa amin, ang tama raw pong salin ng Gawa 20:28, Iglesia ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang paniniwala daw po, yun ang isang pangangatwira ni Mr. Eli Soriano, ang paniniwala daw po ni Dr. George M. Lamsa sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Kristo ay Diyos, hindi raw po tao. Kaya ang tinutukoy daw po dito ni Dr. George M. Lamsa sa Gawa 20:28 na Church of Christ, Iglesia ng Diyos, sapagkat si Kristo raw po ay Diyos. Yun ang paliwanag mo. Hindi paliwanag, yun ang palabo mo at pagpilipit kung bakit isinali ni Dr. George M. Lamsa yung Gawa 20:28 na Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Kaya si Dr. George M. Lamsa ang ating sangguniin. Bakit po niya isinalin ang Gawa 20:28 na Church of Christ sa halip na Church of God o Iglesia ng Diyos? Hindi po akong sasagot. Dapat ang pasagutin natin ay si Dr. George M. Lamsa mismo. Kaya meron tayong aklat dito, isinulat po ni Dr. George M. Lamsa. Ayan, makikita niyo po sa inyong screen. New Testament Commentary by Dr. George M. Lamsa. The Eastern text reads, "The Church of Christ, which He has purchased with His blood." Jewish Christians could not have used the term God because in their eyes, God is Spirit, and Spirit has no flesh and blood. It was Jesus of Nazareth who shed His blood on the cross for us and not God. Ang sabi po ni Dr. George M. Lamsa, si Jesus daw po na taga Nazareth ang nagbubo ng dugo sa cross para sa atin, hindi po ang Diyos. Kaya yung tinutukoy sa Gawa 20:28 na Iglesia ng Diyos na tinubos niya, yung niya, tumutukoy doon sa tumubos. Tinubos niya ng kanyang dugo. Ang may dugo po ay ang ating Panginoon Kristo at hindi po ang ating Panginoon Diyos. Aba, grabe naman itong si Michael Sandoval, ha? Ayon sa kanya, Church of Christ daw ang sali ni George M. Lamsa dahil hindi naman siya Diyos. Aba, grabe naman itong kanyang rason. Tanong, totoo ba ito, mga kapatid? Ang ginawa niya, nagbasa po siya ng aklat na isinulat din ni George M. Lamsa, itong New Testament Commentary. Ayan, nakikita nyo sa screen. So, titignan natin. Tama ba ang kaniyang sinabi, itong si Michael Sandoval? Bisitahin kaya natin ang aklat. Ito Ito po yung aklat, New Testament Commentary ni George M. Lamsa sa page 149 at 150. Dito sa article na may pamagat na Blood of Jesus. Ayan, nakikita nyo. So, ipapakita natin yung keynote ni Michael Sandoval. Ayan, So, nakikita nyo po. The Eastern text reads, "The Church of Christ, which He has purchased with His blood." Sandali. Akala ko yung susunod is, Jewish Christians could not have used the term God. Hindi, iba. Ayan magkaiba Grabe naman itong si Michael Sandoval. Ibig sabihin, pinutol niya. Itong binasa nating Jewish Christians could not have used the term God sa ibang paragraph pala yun. Ayan, nakikita nyo sa screen.
Kung itutuloy mo, ayan o, because in their eyes, God is spirit, and spirit has no flesh and blood. Ayan, yung susunod, dito sa original, the term God was adopted later. Pero yung isa kay Michael Sandoval, it was Jesus of Nazareth. Magkaiba naman ito. Kung susuriin, nandun pala yun sa page 150. Naku naman, grabe naman itong si Michael Sandoval, manloloko talaga. Doon sa page 150, nandoon yung it was Jesus of Nazareth who shed His blood on the cross for us. Grabe naman yan. Diba? So, katunayan, before nung sentence na yun, iba po sa original. Yung kay Michael Sandoval, and blood sa original on the issue of Christology. Halata talaga na may mga iniwasan na naman si Michael Sandoval na ayaw niyang basahin, mga kapatid. Pero base ba sa sulat ni George Lamsa, maaari pa rin ba ang salin na Church of God sa Gawa 20:28? Susuriin natin yan. Ang gagawin natin, mga kapatid, ay babasahin natin ang isang paragraph doon sa aklat na hindi binasa ni Michael Sandoval. Ito po ang ating mababasa, ililiwat na natin sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi. Si Jesus ay namatay sa krus bilang isang tao. Ang kanyang pagka-Diyos ay hindi nagdusa o namatay. Ito ay dahil ang kanyang pagka-Diyos ay hindi napapailalim sa mga likas na batas. Si Kristo ay umiral sa simula pa lamang. Ito po mga statements na ito ni George M. Lamsa sa kanyang aklat, hindi po naniniwala dyan ang Iglesia ni Kristo ni Manalo. Lumalabas, Diyos din pala ang kalikasan ni Kristo. Ayon kay George M. Lamsa, mga kababayan, naku naman, ito talaga si Michael Sandoval. Chef talaga ito, Mahilig mag-chop-chop, mga kababayan, at magsahog-sahog na mga putol-putol sa referensyang binasa. Naku naman, manloloko talaga. Tanong, ayon ba sa ibang mga Bible scholars, okay lang ba na yung salin ay Church of God kahit yung tinutukoy ng salitang God ay si Kristo? Babasahin natin ang aklat na Commentary on the Old and New Testaments, itong Benson Commentary ng Gawa 20:28. Ganito po ang ating mababasa. Muli, ililiwat natin sa Tagalog. Upang pakainin ang Iglesia ng Diyos, iyon ay ang mga mananampalataya, mapagmahal, masunurin, banal na mga anak ng Diyos. Tanging ang mga ito ay tunay na mga miyembro ng Iglesia ni Kristo. Dito po sa nabasa natin, yung Iglesia ng Diyos ay itinuring ding Iglesia ni Kristo, meaning to say, pwede pala ito. Itutuloy natin. Dito ang dugo ni Kristo, ang bugtong ng Ama, ay tinatawag na dugo ng Diyos, sapagkat ito ang dugo ng salita, na noong pasimula ay kasama ng Diyos at siya ay Diyos. Napakaliwanag po. Si Kristo pala ay Diyos, base sa ating nabasa. Kaya ngayong tawag, dugo ni Kristo, mga kababayan. Kaya ang tunay na kaanim ng Iglesia ni Kristo, base sa isang Bible scholar, si Joseph Benson, ay naniniwalang Diyos din ang ating Panginoong Hesukristo. Isa pang ang Bible scholar, dito po sa aklat na A Commentary on the Holy Bible, itong Matthew Pulse Commentary ng Gawa 20:28. Muli, ililiwat natin sa Tagalog. Ganito po ang ating mababasa. Ang Iglesia ng Diyos, ang ating tagapagligtas, ay tinutukoy sapagkat ang salita ay Diyos sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ang dugo ni Kristo na tinatawag na tunay na dugo ng Diyos, ay mayroong dalawang kalikasan sa isang persona kay Kristo. Klarong-klaro po ng ating nabasang ito. At mula dito, tama talaga ang saling Iglesia ng Diyos
sa gawa 20:28 dahil tunay na Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya itong sinasabi ni Michael Sandoval. Ang sabi po ni Mr. Eli Soriano, alang-alang po sa mga sumusubaybay sa amin, ang tama raw pong salin ng gawa 20:28, Iglesia ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang paniniwala daw po, yun ang isang pangangatwira ni Mr. Eli Soriano, ang paniniwala daw po ni Dr. George M. Lamsa sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Kristo ay Diyos, hindi raw po tao. Kaya ang tinutukoy daw po dito ni Dr. George M. Lamsa sa gawa 20:28 na Church of Christ, Iglesia ng Diyos, sapagkat si Kristo raw po ay Diyos. Yun ang paliwanag mo. Hindi paliwanag, yun ang palabo mo at pagpilipit kung bakit isinali ni Dr. George M. Lamsa yung gawa 20:28 na Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Mali yan kaya? Busted yan! Nako mali talaga yan, mga kababayan. Grabe talaga. Chef talaga itong si Michael Sandoval, mahilig magputol-putol, mag-chop-chop ng mga referensya, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Tagasuri. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaborlog at ako ang inyong Tagasuri.